Kapag sinabing North Korea at narinig mo ang pangalang Kim Jong-un, panigurado, ikaw ay kakabahan. Kahit anong kulit mo sa buhay, paniguradong ikaw ay magtitino at magbabait na parang isang maamong tupa na susunod sa kanyang mga batas na pinatutupad kung ikaw ay mapapadpad sa isang bansang walang kalayaan katulad ng North Korea. Dahil sa bansang ito, walang puwang ang matitigas ang ulo dahil maaari itong maging mitya ng iyong buhay. Kaya narito ang 10 kakaiba at nakakalokang batas sa bansang North Korea. Number 1, pwersahang pagluluksa kung ikaw ay namatayan. Kung dito sa Pilipinas ay nagagawa mo pa rin ngumiti o tumawa kung ikaw ay namatayan, pwes, ibahin mo sa North Korea. Kung ikaw ay nakatira at namatayan sa bansang North Korea, ay kinakailangan mong magluksa at umiyak ng may kasamang luha sa loob ng 100 araw. Hindi ka pwedeng umiti, hindi ka pwedeng tumawa dahil kapag ikaw ay nakita ng mga gwardiya o ng mga spy na patawa-tawa o pangiti-ngiti, ay maaari kang mapatawan ng kaparusahan na pwedeng magsilbing mitya ng iyong buhay. Kaya kung ikaw ay namatayan sa bansang North Korea, ay wala kang ibang choice kung hindi ang magluksa at mag-iiyak sa loob ng 100 araw kahit ayaw mo na hanggang sa matuyot ka. Sa katunayan ng mamatay ang ama ng kanilang supreme leader na si Kim Jong-un, ay nagbaba ito ng batas na kung saan ipinagbabawal o banned ang pagtawa, pagguti, pag-inom ng alak, pag-shopping at pagwawalwal sa loob ng 11 araw sa buong North Korea. Number 2, bawal ang Biblia. Ang pagkakaroon ng Biblia o pananampalataya sa ibang relihiyon ay tinuturing na iligal sa bansang ito. At dahil sa batas na ito, taong 2013, 80 katao ang nahulihan ng Biblia at agad silang pinagsama-sama sa isang stadium para doon bitayin sa salang pagkakaroon ng Biblia. Dahil sa North Korea, wala kang ibang Diyos na dapat sambahin kung hindi si Kim Jong-un lamang. Number 3, bawal mong pagtripan o gawing katatawanan ang mga leader ng bansa. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na kung saan pwede mong dogshowin o pagtripan ang mga politiko o mga leader ng bansa, iba dito sa North Korea. Dahil kapag dito mo yung ginawa, tsak, may paglalagyan ka. Bawal na bawal mong gawing katatawanan ang mga pinuno kahit pa ito ay biro lamang o sarcastic. Dahil kapag ito ay nalaman ng mga gwardiya o mga pulis, ay agad ka nitong ire-report sa gobyerno na kung saan pwede ka nilang patawan ng kapulisan. Isang halimbawa na lang dito ay noong gumawa ang Sony Studio sa Amerika ng isang pelikula patungkol kay Kim Jong-un na hindi naman nagustuhan ng Supreme Leader dahil ito daw ay sarkastiko. Kaya nagalit ito at nagbanta na siya ay maglulunsad ng isang terror attack at kanyang hinak ang kumpanya ng Sony para mapigilan ng paglaganap ng video na ito. Number 4, bawal ang blue jeans. Marami sa ating mga Pilipino ay paboritong suotin ang blue jeans o maong dahil sa ito ay komportable at talaga namang maraming pwedeng bagayan na OOTD. Pero kung ikaw ay pupunta ng North Korea, ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot ng blue jeans sa bansang ito. Dahil sa kadahilanan na ayaw ng kanilang supreme leader na si Kim Jong-un sa mga western countries, particularly sa Amerika. Dahil di umano ito daw ay simbolo ng western capitalist corrupt society at imperialismo. Kaya kung ikaw ay pupunta ng North Korea, mas maganda kung mag-black jeans ka na lang dahil yon ang nire-recommenda nila. Number 5, kung dito sa Pilipinas ay ikaw lamang ang makukulong kapag ikaw ay nakagawa ng krimen, pwes, ibahin mo sa bansang North Korea. Dahil sa bansang ito, kapag ikaw ay nakagawa ng krimen, hindi ka mag-iisang makukulong dahil kasama mong makukulong ang iyong buong angkan hanggang sa 3rd generation kahit pa wala silang kinalaman. Kaya hindi mo na naisin na makagawa ng krimen sa bansang ito dahil kapag ikaw ay nakalaboso, kasama mo si lolo, si lola, si tita, si tito, si nanay, si tatay, mga pamangkin at mga kapatid mo. Kumbaga sa Pilipinas, iwan pamilya, dito damay pamilya. Number 6, litrato ng Supreme Leader. Merong batas sa bansa ng North Korea na kung saan dapat lahat ng kabahayan ay merong litrato ng kanilang pinuno. Naka-frame, nakasabit sa dingding at higit sa lahat, walang kasama
kasamang ibang litrato. Hindi mo pwedeng isabit dito yung graduation picture mo, mga medal, family picture, si Kim Jong-un lang dapat. At hindi mo rin pwedeng dayain ang paglalagay ng litrato sa iyong mga dingding dahil pinapasok ng mga gwardya o ng mga pulis ang bawat kabahayan para siguraduhin na sumusunod ang mga mamamayan na pinatutupad nilang batas. At kung may mangyaring masama sa mga portraits na basag, nabasa, kinain ng anay o daga, ay maaari kang patawan ng parusang kamatayan. At hindi ako nagbibiro dyan. Sa katunayan nga, taong 2007, nang magkaroon ng isang malaking flash flood sa isang lugar, isang ama ang mas piniling iligtas ang litrato ng kanilang supreme leader kaysa iligtas ang kanyang sariling anak. Number 7, bawal matulog sa mga meeting or mga pagpupulong, lalong-lalo na kung kasama mo ang supreme leader na si Kim Jong-un. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na habang nagkakaroon ng pagpupulong ay patulog-tulog ang mga politiko sa Senado, sa Kongreso. Naku, hindi yan naaari sa bansang North Korea. Dahil sa North Korea ay pinapatawan nila ng parusang kamatayan ang mga taong taksid sa gobyerno at ang pagtulog sa mga pagpupulong ay itinuturing nilang pagtataksil. And again, hindi ako nagbibiro dyan dahil isa nga sa nasampulan ay ang kanilang former Minister of the People's Army of North Korea na si Yoon Jong-chol na pinapatay gamit ang isang anti-aircraft fire sa harap ng 100 katao sa kadahilan ng nakatulog ito sa pagpupulong na kasama si Kim Jong-un. Number 8, support local. Kung ang Pilipinas ay mahilig sa mga imported goods kagaya ng damit, bag, jewelries, gadgets, or mga imported na bigas, sibuyas na ini-import natin sa ibang bansa, kabaliktaran ito kumpara sa North Korea. Dahil ang North Korea ay mahigpit na pinatutupad ang batas na kung saan tangkilikin natin ang sariling atin. At hindi lang mga good. Kabilang din sa mga nakaban sa bansang ito ang mga pelikula o mga tugtugin galing sa ibang bansa. Kaya kung ikaw ay isang Swifties o ikaw ay mahilig mag-Netflix and chill, ay nako, sinisigurado ko sa iyo ang bala sa iyong ulo dahil mahigpit itong ipinagbabawal sa bansang North Korea at maaari kang patawan ng parusang kamatayan. Tatlo lamang ang mga channel na pwede mong panoorin sa mga telebisyon sa North Korea. At halos lahat ng ito ay kontrolado ng gobyerno at puros propaganda ang palabas. Kaya kung ikaw ay mapapadpad sa bansang ito, ay para ka na lamang biglang nag-disappear sa mundo dahil hindi mo malalaman ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo dahil maging internet at social media ay mahigpit na ipinagbabawal sa bansang ito. Number 9, voting. Kung dito sa Pilipinas ay may kanya-kanya tayong manok o pangbato tuwing nalalapit ang halalan at lahat tayo ay may karapatan na pumili ng ating iluluklok sa pwesto at pwedeng tumakbo ang kahit ni sino basta pasok sa requirement. Ganun din ang Korea. May karapatan din sila na pumili ng kanilang magiging leader dahil ang bansang North Korea ay isang demokratikong bansa katulad ng Pilipinas. Ang pagkakaiba lang ay walang ibang choice o pagpipilian ang mga tao dito kung hindi si Kim Jong-un lamang dahil walang gustong bumangga o lumaban sa kanya sa politika dahil na rin sa takot. Kaya kahit sabihin natin na ang North Korea ay isang demokratikong bansa, kitang-kita naman na ito ay kabaliktaran sa nararanasan ng kanilang nasasakupan. Number 10, tourist. Kung ang North Korea ay mahigpit sa kanilang mga pinatutupad na batas sa kanilang mga residente, huwag kang umasa na magkakaroon ka ng exemption sa mga batas na kanilang pinatutupad dahil ikaw ay turista. Hindi, wala ka ring takas. Dahil sa bansang North Korea ay maaari ka lang mag-travel kung ikaw ay may kasamang tour guide. At hindi lang to basta tour guide dahil lagi mo silang kasama, lagi sila nakabuntot sa'yo, chaperon, all the time. At lahat ng galaw mo ay kontrolado ng gobyerno. Ultimo, ang paglabas sa hotel ng walang kasamang tour guide para bumili ng tubig ay hindi mo maaaring gawin dahil kapag ikaw ay nahuli ng mga pulis, maaari ka nilang ipapatay. At mahigpit din ang mga tour guide sa mga turistang tanong ng tanong dahil minsan iniisip nila na ito ay espiya. Kaya kung ikaw ay magta-travel sa bansang North Korea, ay mas maigi na itiko mo na lang ang bibig mo dahil baka ikaw ay mapahamak. Maging ang iyong mga cellphone, computer, laptop ay kanilang kukumpiskahin kapag ikaw ay papasok ng kanilang bansa at ibabalik lamang nila ito sa iyo kapag ikaw ay palabas na ng North Korea. Dahil sa mga ganitong batas, ito ay isang mensahe o pahiwatig na nagsasabing wala kang kalayaan sa bansang ito.
Kaya kung ikaw ay pupunta sa North Korea, maging maingat. Mag-research para malaman mo ang mga bagay na hindi mo po pwedeng gawin sa loob ng bansang ito dahil sa bansang ito ay bawal ang pasaway at tatanga-tanga dahil yan ay pwedeng maging mitya ng iyong buhay. At yan ang ilan sa mga kakaiba at mga nakakaloka na batas sa bansang Korea. At kung gusto nyo pa ng part 2, ay mag-comment lang kayo dyan sa comment section at gagawan agad natin yun ng part 2. Okay? Ikaw, nanaisin mo bang tumira sa bansang North Korea?